Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Alleluia, alleluia, ipagdiwang ngayon. Alleluia, alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Ialay natin ang misang ito para sa kagalingan ng lahat ng may sakit, lalo na ng may COVID-19, sa paghupa ng pandemya sa buong mundo, at sa ikapapayapa ng mga yumao nating mahal sa buhay. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa pagpapatuloy ng ating pamimintuho sa mahal na Birheng Maria, atin ding ipinagdiriwang ngayon ang paggunita kay San Isidro Labrador, isang halimbawa sa ating mga Pilipino kung paanong gumawa ng tapat, kung paanong pinagsasama ang pananalangin sa pagkilos sa mundong ito. Kaya naman mga kapatid, upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala at humingi ng awa at patawad sa Panginoon. Inaamin ko Sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, 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 kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, 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 kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, 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 kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong
Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalululog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari sa tanang kinapal, at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ng tanang umiiral sa San Sinukob. Ang maaasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ng lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apolos na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apolos, kaya't isinama nila ito sa bahay nila at dooy ipinaliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo, at mula sa kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan,
Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan, ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Alleluia, 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 alleluia. Purihin ang Diyos na dakila, purihin ng mga bansang tinipo ng Diyos bilang kawan niya sa awa niya at pagmamahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, ano mang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga, subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yaoy, hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan, at hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo, at naniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayoy aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat Magandang umaga din po, Father. at para sa inyong po na mga namimintuho sa mahal na Birheng Maria, maligayang pagdating po dito sa pambansang dambana ng Ina ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, ang ating minamahal na Birhen ng Antipolo. Narinig natin sa ating mabuting balita ngayong araw na ito, ang dalawang pagkilos ni Jesus na siyang naging dahilan ng kaligtasan nating lahat at pagkakaloob sa atin ng panibagong buhay. Ang kanyang paglisan sa Ama upang makipamuhay sa mundo
at ang pagbabalik niya sa kanyang ama upang muling bumalik sa kanyang karangalan. Ang dalawang pagkilos na ito ang nagpapatunay at nagpapakita kung gaano tayo kamahal ng Diyos at kung sino ba talaga tayo bilang taong nilikha ng Diyos. Sa pagkakatawang tao ni Jesus, sa paghuhubad ng Diyos ng kanyang karangalan upang samahan ng tao sa kanyang buhay, sa mundong ito, ang siyang dahilan upang magkaroon tayo ng halimbawa kung paano tayo mamumuhay sa mundong ito. Sa pagpili ni Jesus na maging totoong tao, ibinigay niya sa atin kung paanong inaasahang mamuhay ang tao sa mundong ito. Buhay na hindi pinangungunahan ng kasalanan at kasamaan, kundi buhay na pinagsusumikapang gumawa ng mabuti, magmahal, maging mapagpakumbaba, at nagtitiwala sa biyaya at kaloob ng Diyos. Sa pagkakatawang tao din ni Jesus, itinuro niya sa atin na ang lahat ng karanasan ng tao ay may lugar sa kanyang buhay. Na kahit pa ang mabibigat at masasakit na karanasan ay tumutulong sa tao upang maging mas malakas at mas marunong sa mundong ito. Dahil sa paglisan ni Jesus sa kanyang Ama upang samahan tayo sa ating buhay, ipinakita at ipinadama sa atin kung gaano tayo kamahal at pinahahalagahan ng Diyos, na kahit pa ialay ang sariling buhay ay gagawin upang hanguin ang tao sa kadiliman at kasalanan. Ang pagbabalik naman ni Jesus sa kanyang Ama sa langit na ipagdiriwang natin bukas bilang dakilang kapistahan ay siyang nagbibigay katotohanan sa pagkatao natin at nagpupuno sa ating puso ng pag-asa sa kabila ng ating pinagdaraanan sa mundong ito. Ang pagbabalik ni Jesus sa kanyang Ama bilang Diyos na totoo at taong totoo ang nagpapahayag na ang ating pagiging tao ay isang malaking biyaya at karangalan, na hindi totoong masama ang tao, na hindi totoong basura ang tao, na hindi totoong lagi na lang batbat ng pasakit ang buhay ng tao. Ang pagbabalik ni Jesus sa kanyang Ama ang nagpapatunay na may dangal ang tao. Ang tao ay minamahal at nakalaan sa kabutihan at kalangitan, na ang tao ay pinahahalagahan, minamahal, at binibigyan ng maraming pagkakataon, at na ang tao ay nakalaan na makasama ang Diyos sa kanyang kaharian. Mga kapatid, ibinibigay na sa atin ang halimbawa kung paanong mamuhay sa mundong ito, at ipinakita na sa atin ang dangal natin bilang tao sa pamamagitan ng paglisan ni Jesus sa kanyang Ama at pakikipamuhay sa atin, at ang pagbabalik niya sa kanyang Ama upang lumuklok muli sa kanyang karangalan. Asamin natin ang karangalang ito at mamuhay ng naaayon sa ating pagkatao. Ngayong araw na ito, sa natatanging paraan, ibinibigay sa atin ang halimbawa ni San Isidro. Siguro maraming nakakakilala sa atin kay San Isidro dahil napakaraming simbahan at kapilya ang nakapangalan sa kanya. Bakit? Sapagkat siya ay parang totoong Pilipino, isang magsasaka. Pero siya ay taga-Espanya. Siya ay naging katangi-tangi ang buhay sapagkat ipinakita niya na hindi hadlang
ang pagiging tapat na Katoliko sa paglilingkod, sa pagtatrabaho. Ni minsan sa kanyang buhay, hindi niya nakalimutang dumaan sa simbahan, magsimba araw-araw bago tumungo sa lupa para magsaka. Siya ay may asawa, pamilyadong tao, pero hindi naging hadlang ang sitwasyong ito para asamin ang kabanalan sa kanyang buhay. Si San Isidro ay isang halimbawa sa ating mga Pilipino na kaya natin, katulad ng binabanggit natin at paanyaya sa mabuting balita, hindi basura ang buhay nating tao. Hindi tayo nakalaang gumawa ng masama sa mundong ito kung pipiliin natin at kung hahayaan natin ang biyaya ng Diyos na manguna sa ating buhay, kaya maging banal at hindi nagiging hadlang ang pananampalataya sa pagiging masipag sa pagkilos sa ating trabaho sa mundong ito. Hindi aksaya ng oras ang pananalangin at pagsisimba sa kapalit ng pagtatrabaho natin sa araw-araw. Hindi aksaya ang pagsasabuhay natin ng pananampalataya upang maging magaan ang ating buhay. At kayo na namimintuhos sa mahal na ina, ang Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, lumapit din tayo sa Kanya. At tiyak makasusumpong tayo ng pamamaraan at lakas upang piliin lagi na maging mabuti at piliin lagi ang magpabanal sa mundong ito. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, ito yung ating pagpapasalamat sa Diyos na ibinigay niya ang kanyang sarili upang ipakita sa atin kung paano mamuhay sa mundong ito. At siya ay umakyat sa langit upang ipakita sa atin na ating pagiging tao ay isang karangalan, isang dangal na dapat nating isabuhay sa araw-araw nating pamumuhay sa pagpili natin na maging mabuti sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Ito ang ating panalangin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang. Amen. Magsitayo po ang lahat. Panalangin sa Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, ang Birhen ng Antipolo. Masintahing Ina, sumasamo at dumudulog kami sa iyo. Tulungan mo kaming magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga grasya at pagpapalang ipinagkaloob niya sa amin. Sa tulong at awa mo, lingapin mo po ang mga naglalakbay, lalo na ang mga mangingibang bansa, upang maluwalhating makarating sa kanilang paroroonan. Kami rin pong lahat ay iyong gabayan at akayin sa aming paglalakbay sa buhay. Sa aming pagtahak sa buhay na puno ng pag-aalinlangan at pangamba, pagkalooban po ninyo kami ng lakas at tapang na tahakin ang landas ng iyong mahal na anak. Mahal na Ina, lumalapit po kami sa iyo. Nadulutan mo ng mapayapang kalinga ang aming tahanan. Tulungan mo po kami na may taguyod ng maayos at matuwid ang aming pamilya. Sa aming paglalayag sa buhay, palakasin at patatagin mo ang bawat isa sa amin na makabuo ng isang pamayanang pinaghaharian ng iyong mahal na anak. Naway sa tulong at biyaya mo, mahal naming Ina, kami ay kupkupin ng iyong mahal na anak at ilagay niya kami sa ilalim ng kanyang pagkakandili at huwag kaming iwanan sa aming paglalakbay sa buhay
lalong-lalo na sa oras ng kagipitan. Sa pamamagitan mo, Inang mahal, pagpalain at tangkilikin mo po ang aming paglalakbay upang mabuhay kami sa kapayapaan at marating namin ang kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, Ipanalangin mo kami. Kunin mo ang alay kong tinapay, nagmula sa butil ng uhay, iniaalay sa iyong hapag, naway pabanalin at iyong basbasan. Kunin mo ang alay kong alak, nagmula sa kumpol ng ubas, iniaalay sa iyong hapag, naway pabanalin at iyong basbasan. Tanggapin ang alay ng puso, tinapay at alak na sa iyo iniluluhog. Kalugdan mo, mga munting handog, tanda ng pag-ibig at pag-asa sa iyong hapag. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro. Ang pinagpaguran nila sa tag-ulan at tag-araw ay siya nawang maging pagkain at inuming sa amin ay nagbibigay buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat, tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat, sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupunuan langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis naming Santo Papa at ni Francisco na aming Obispo, sinoli ang kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo na si San Isidro, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
Taglay ang pagtitiwala sa ating mga puso, ngayon ay tumawag tayo sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo, o patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ibahagi po ninyo ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Sa iyong mga paanan, O Jesus, ako'y nagpapatira pa at aking inihahandog sa iyo ang aking pagsisisi na inihahayag ng aking puso na ibinaba ng karalita at kawalan at kabanalang iyong taglay. Ikaw ay aking sinasamba sa sakramento ng iyong pagmamahal. Aking hinahangad na ikaw ay patuloyin sa aking nagdaralitang kalooban na inilalaan ko sa iyo. Habang aking hinihintay ang kaligayahang dulot ng pakikinabang sa iyong katawan, aking hinihiling na ikaw ay tumuloy sa akin. Halina, Panginoong Hesus, manahan ka sa akin, na walang ibang hinahangad kundi ang makapiling ka. Yakapin nawa ng iyong dalisay na pagmamahal ang aking buong pagkatao at ako'y samahan sa buhay na ito hanggang sa yugto ng aking pagpanaw. Sa iyo ako'y naniniwala, sa iyo ako'y umaasa, at sa iyo ako'y nagmamahal. Amen. Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya
Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagpapasalamat namin itong aming pagsasalo sa tanim at ani ng mga magsasakang katulad ni San Isidro na iyong idinangal. Ang kanyang malasakit na paglingkuran ka at ang kapwa ay siya nawang umiral sa aming pagsisikap na hainan ang lahat ng iyong bigay na kakanin sa araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Birheng Maria ng Antipolo, kami ay dinggin mo. Ina naming minamahal, bituin naming gabay. Tulutan mong lumaganap, kapayapaan at katarungan sa bayang Pilipinong namimintuho sa iyo. Ori na naming kayumanggi, akayin mo kami sa aming paglalakbay sa landas niyaring buhay. Tulutan mo kami makarating ng maluwalhati
sa aming nilalangit, kaharian ng Diyos.